ng inyong mga Bible kung kayo naman po ay nakaupo at talaga namang nakatutok dito, pwede po kayong magbukas ng inyong Bible, mag-notes. At kung kayo po ay nagda-drive, ayan, patuloy po kayong ingatan ng Panginoon saan man kayo. Ayan, nakikinig, saan mang dako kayo nakikinig. Ayan, patuloy po nating patuloy tayo mag-focus sa ginagawa ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Ano po ang sabi sa salita ng Panginoon sa John 14 verse 6? Diba? Sabi ng Panginoong Jesus, I am the way. Siya daw ang daan. I am the truth, the life. Amen. Yan, sumasagot si Ate Yogi. No one comes to the Father except through. So itong pananampalataya na meron sa atin, ito po ay galing sa Panginoong Jesus sapagkat siya lamang ang daan. Maraming gustong pumunta, di ba, ng ibang bansa. Ginagawa natin lahat ng daan para tayo makatawid. Ito, paano tayo makakatawid doon sa langit? Paano tayo makakatawid doon sa kasama yung buhay natin kasama ang Ama na nasa langit? Sabi ng Panginoon, siya lang daw ang natatanging paso. Kumbaga, siya lang ang natatanging way. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Yan. Kagaya ng kinoment out ni Ate Rose Socials. Amen? Kaya nga, ang tanong sa atin ngayon, kung ang Panginoong Jesus ang way, kung ang Panginoong Jesus ang katotohanan at ang buhay para sa kanyang Ama, para tayo magkaroon ng bagong buhay dito sa lupa, ang tanong sa atin, paano ba natin ito pinapaniwalaan? Ilang beses na po natin itong naririnig, gaano po ito katotoo sa atin? Gaano po katotoo ang John 3:16 na gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa sanlibutan, that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Gaano po katotoo sa atin ang salita ng Diyos na iyan. At yan po ang purpose bakit ang Panginoon ay nagkatawang tao. Para magkaroon ng daan, para maipahayag ano ba ang katotohanan at ano ba ang totoong buhay. Kaya para hindi tayo pinapaalala sa atin ito ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, salvation to new life, pinapaalala ito sa atin lagi-lagi. Dahil alam ng Panginoon, tayo ay nandito sa lupa, tayo ay mayroong pinagdaraan ng matinding pagsubok, matinding pinagdadaanan na minsan ginagawa natin yung ating way na hindi natin alam, meron na palang greatest way para tayo ay magkaroon ng pagbabago. Diba? Ang purpose ng Panginoon, bakit nasulat ang John 3:16, diba? He is the only begotten Son, para tayo ay, kung sino mang maniwala, diba? Manampalataya, hindi maparusahan ng eternal death, bagkus magkaroon ng buhay ng walang hanggan. So para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ito yung new life, magkaroon tayo ng ganitong buhay, na dito man sa lupa ay langit na rin, malaman natin ano ba talaga ang purpose. Ang purpose una ng Panginoon, di ba, to build us and transform us back to our original design and realign our purpose to God. Di ba, ibig sabihin, may nasira talaga. May nasira talaga sa ating pagkatao nung time na pumasok ang kasalanan. Bagaman maganda talaga ang plano ng Diyos sa atin, maganda man talaga ang pagkapili sa atin ng Panginoon, di ba? Jeremiah 1:5, before I formed you, kilala na kita. I knew you. I chose you. Diba? To be a prophet of many nations. So, kilala talaga ng Panginoon ikaw. Alam na ng Panginoon lahat ng kahit yung bilang ng ating buhok ay alam din ng Panginoon. Nga lamang minsan yung ating connection sa Panginoon ay disconnected. Alam natin John 3:16, di ba? Alam natin yung John 14:7. 6 pala, na nandiyan ang Panginoong Jesus. He is the our great Savior, our great Lord. Nga lamang may disconnect. Kahit alam natin na maganda ang disenyo ng Panginoon sa ating buhay, sa ating mga anak, sa ating ministry, sa ating lahat ng sa ating negosyo, sa anumang ating assignment dito sa buhay, kung mayroong disconnection doon sa source, kahit alam natin yan, at tayo ay disconnected, yung ating buhay na mukhang buo, hindi siya nagagamit. Hindi siya nagagamit for a specific purpose na nilagay talaga ng Panginoon sa atin. Tingnan niyo po, kung babasahin po natin sa Bible, ang isang tagpo na ang mga lingkod ng Panginoong Jesus ay nangangaral na
nagpapagaling, nagdi-deliver, nagre-restore. May tagpo sa Bible po sa Acts 3 verse 1 to 8. Itong si Peter and John, may nakatagpo silang mangangalimos. Nangangalimos siya. Bakit? Kasi po siya ay isa po siyang lumpo at nandun po siya sa labas ng templo at siya ay nanghihingi ng lilimos. At kung babasahin ko po sa inyo dito sa Acts 3 verse 1 to 8, isang araw po, sabi dito, sinabi ni Pedro at Juan ay pumanhik sa templo ng oras ng pananalangin. So, they will pray. At may isang lumpo doon mula sa pagkapanganak, araw-araw siyang inilalagay sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos, sabi dito. Nang nakita niya sina Pedro at si Juan, sabi dito, humingi siya ng limos. So, ng limos siya. Ngunit, pagtitig sa kanya ni Pedro kasama ni Juan, sinabi, tingnan mo kami. Itunoon niya ang kanyang pansin sa kanila at umaasang may tatanggapin mula sa kanila. Ngunit, sinabi ni Pedro, wala akong pilak, wala akong ginto, wala akong maibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito, ngunit, sabi nga, nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. At ano ito? Sabi dito sa pangalan ni Jesus, sabi sa verse 6, na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Kanyang hinawakan ng kanyang kanang kamay, siya nga ay tumindig, agad lumakas, ang kanyang mga paa at ang kanyang mga bukong-bukong. Siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Ito po ay pinanganak na buo ang katawan. Bagaman buo ang kanyang katawan, mayroon siyang paa, hindi niya kayang bitbitin yung kanyang sarili. Bakit? Kasi ang kanyang paa ay mayroong sira. Kaya siya tinawag po na lumpo. Hindi siya makatakbo, hindi siya makalakad, hindi siya makatayo. Pero nung dumating ang lingkod ng Diyos, si Juan at si Pedro, di ba, papunta ng templo upang manalangin. Sabi sa verse 6, sa pangalan ni Jesus, ikay tumayo, ikay lumakad. At sa verse 7, nung hawakan nila ang kanyang kanang kamay, ito'y lumakad, lumukso, nagpuri sa Diyos. So yung butong walang kabuhay-buhay, walang kasigla-sigla, tumuwid, dumiretso. Nagkaroon ng transformation yung buhay niya na dating hindi nakakalakad. Sabi sa verse 8, siya ay nagpupuri na sa Diyos. Diba? Makikita niyo po, diba, madalas tayo naman dito ay marami ditong nanonood sa atin sa Facebook Live ngayon ay mga lingkod ng Diyos. Mapapansin niyo pagpunta po natin sa church, wala po tayong pabuhay-buhay. Bagaman buo po yung ating katawan, buo po yung ating isip, buo lahat. Minsan hirap tayong pumalakpak. Hirap tayong tumalon, magpuri sa Panginoon. Bakit? Wala pa ang Panginoong Jesus. Kahit buo lahat tayo, kahit meron tayo lahat, kung wala pong Panginoong Jesus na ating kikilanlin, na ating hihipok sa atin, at walang magpapakilalang lingkod ng Diyos na magsasabi, maniwala ka sa Panginoon, merong bagong buhay sa Kanya, kahit gaano pa kabuo ang iyong buong katawan para patulong ka tayo. Ibig sabihin, mayroong hindi na-activate sa atin na talagang mayroong na-disconnect sa buhay natin na bagaman buo tayo sa paningin, pero mayroon talagang wasak sa atin. Walang iba yan kundi yung ating puso. Kasi yung puso po natin, yan po talaga nananahan ng Panginoon. Diyan po talaga nagsisimulang kumonekta ang Panginoon. Kapag hiwalay po ang puso natin, bagaman nandun tayo, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, John 3:16, di ba? John 14:7, ganun na lamang, di ba? I am the way, the truth, and the life. Di ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung wala po sa puso natin ang Panginoong Jesus, kahit gaano kaganda ang nasa panlabas natin, mukha kang buo, mukha kang masaya, wala pa rin pong bagong buo. So, mayroong disconnection. Yung puso nating basag, puso nating distracted, meron pong
kailangan po humipo niya. At nung time na itong mga lingkod ng Diyos, sina Pedro at Juan, nung nahipok nila itong lalaking lupo na dating walang kabuhay-buhay, ang laging nanghihingi, ang laging umaasa sa lakas ng kapwa niya, ngayon nagpupuri na sa Diyos. Bakit? Kasi meron siyang tinanggap. Hindi lang niya narinig, hindi lang niya nakita, kundi naranasan din niya. And ito ang purpose ng salvation para tayo ng buhay, ng new life. Na pag tayo ay nahipo, pag tayo ay napangaralan ng salita ng Diyos, nahipo tayo ng salita ng Diyos, at talagang bumalon sa atin ito, yung dati nating walang kasigla-sigla, walang kasigla-siglang buhay, nung dating lagi tayong puno ng depression, puno ng anxiety, puno ng lahat, sama ng loob, inanakit, galit, lahat yan matatransform into thanksgiving, into worship, into praise. Bakit? Yung Diyos na naririnig mo lang na kayang magpagaling, yung Diyos na naririnig mo lang dito sa daily life sharing or sa iba pa sa church ninyo, na naririnig mo lang, ikaw na mismo ang naka-experience. Diba? Pag ikaw ay disconnected, kahit gaano katindi ang source, kahit gaano kaliwanag, kung merong disconnected dyan, di ba? Madilim pa rin. Di ba? Merong nakaharang dyan sa araw. May nakaharang, hindi mo makita ang liwanag. Kahit napakatindi ang sikat ng araw sa labas ngayon, kung nakakulong ka naman sa kwarto mo na pagkadilim-dilim at ginagawa mo ang gusto mong gawin sa buhay mo, hindi mo pa rin makikita ang liwanag. Di ba? Merong disconnection, na makwento ko lang po saglit, no? Kami po ay merong kondo. Hindi ko alam na may disconnection notice. And meron talagang disconnection. Pag mayroong disconnection notice, di ba? Ibig sabihin, one day, mawawalan ka ng kuryente. So, hindi ko alam, meron kaming disconnection notice, and nalaman ko na lang, ang aming nagre-renta ay wala. Ang sakit sa atin din meron talagang disconnection notice. Sa Genesis 2:17, sabi dito, for on that day you eat from the tree of good and evil, di ba? From it you will certainly die, sabi sa Genesis 2:17, di ba? But from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For on the day that you eat from it, you will certainly die. So meron talagang noon pa man, wala pang itong di ba, mga disconnection notice. Talagang mayroon talagang disconnection notice na rin sa ating buhay. Na kung sino man ang kumain ng bunga ng mabuti at masama, you will certainly die. At magugulat ka, nung kanilang kinain yung bunga ng mabuti at masama, nagulat sila, hubad ako. Ba't ako hubad? Nagtaka sila, bakit meron na akong nahihiya na ako bigla? Bakit kailangan ko nang magtago? Bakit kailangan ko nang magsuot ng damit? Bakit meron ng mali siya? Diba? Ibig sabihin, yun na yung talagang nangyari na yung notice. Na-disconnect na. Walang kami ng kuryente doon sa aming pondo. Hirap. Kahit, di ba, kailangan nung iriting, kailangan mong magbayad, kailangan pumunta dito, asikasuhin to. Tapos yung nakatira pa, buti na lang, may kaibigang nagpatuloy, di ba, doon sa may kuryente muna. At kahit nakabayad na kami, yung magkakabit wala pa. So mahirap pong mabalik yung connection. May proseso po talaga. Kung sa mundo may proseso, makabalik ka sa connection na electricity. Kahit gaano kaganda ang electric pan namin, kahit gaano kaganda ang ilaw namin, naka-chandelier pa kami, kahit gaano kalamig yung aircon namin, malaki yung TV namin, kung walang kuryente, kung walang connection, hindi po yan magagana. Ganon din sa buhay natin, nung nagkaroon ng disconnection notice at pinasok pa rin natin ang bunga, kinain pa rin natin ang bunga ng masama at mabuti. Kahit gaano kaganda ang garden, dati ang ganda. Ilalabas at ilalabas. Lalabas at lalabas ka talaga sa garden. Lalabas at lalabas ka kasi sobrang init.
Sobrang init doon sa condo kapag walang kuryente. Lalabas at lalabas ka talaga. Kaya sabi ng Panginoon sa John 14:6, Jesus said to him, nalulungkot ang kanyang mga disciple, bakit pupunta ka na? Bakit babalik ka na sa Ama ko? Sabi niya dito, Jesus said to him, I am the way. Diba? Siya talaga yung passport natin. Wala nang iba. Ako may daan ako, alam niyo po ba mga kaabangers? Ang daan ko sa buhay dati, ako po ay mabuting bata. Bakit ko nasabing mabuti? Hindi po ako naninigarilyo. Hindi po ako umiinom ng alak. Sa bahay lang po ako, naglilinis lang ako. Pag wala magulang ko, makikita, pagbalik nila, maayos na ang bahay na. Ako'y working student pa. So anong kapintasan? Yun ba ay masasabi mo may bagong buhay na kasi mabalik ka? Yun ba ang definition ng pagiging magkaroon ng bagong buhay? At the back of my story, alam niyo po, ang buhay ko ay wala talagang bago. Kasi when I was in high school, doon po ako talaga napasok. Ibig sabihin, pumasok ko sa immoral, nagkaroon ako immoral experience sa kapwa ko lalaki, sexual encounter. Mabait naman ako. Di naman ako nagbago that time. Masipag pa rin ako that time. Pero nga lamang, Marco sa umaga, Marta sa gabi. Honor student pa rin naman ako. Pero hindi ko masabing yun ang definition ng bago. Kasi meron kalituhan sa akin. So ano yung way natin para tayo magbago? Ibig sabihin pala, kahit ikaw ay maglasing, kahit ikaw ay uminom, kahit ikaw ay manigarilyo, okay lang. At least, legal naman yan, di ba? Ako, masipag, pero wala pa rin bagong buhay. Ano pinagkaiba? Parehas lang. Bakit? Kasi hanggat walang Panginoong Jesus sa buhay na, I am the way. Diba? Hanggat wala yan, hindi mo makikita yung katotohanan na hindi dahil sa kabaitan mo, hindi sa kagalingan, ikaw ay magkakaroon ng bago. Nakuhan po natin. Di ba? Mas mag-enjoy na lang siguro ako. Legal naman lahat ng mga ginagawa. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, mag-enjoy ka man dyan. Mag-enjoy ka man dyan. Di ba? Sa ginagawa mo ngayon. Yung buhay mo ngayon, sa kabilang buhay, meron talaga tayo patutunguhan sa kabilang. It's either hell or heaven. And there is no passport to heaven except Jesus Christ. Kaya sabi ko, kahit anong gawin ko, hindi ako magbago. Pero alam mo, nung tinanggap ko ang Panginoon Jesus, nung may nangaral, kagaya ni John at ni Peter, na yung dati kong buhay, di ba, Marco sa umaga, Marco sa gabi, nagbago. Bakit? May nangaral at may tinanggap ko ang Panginoon. So, itong purpose talaga ng Panginoon. Diba? Purpose niya, God sent His only begotten Son to build and transform us back to our original design and realign our purpose to God. At malaman talaga natin na hindi talaga kaya ng sarili nating pamamaraan magbago, magkaroon ng new life. Diba? Hindi talaga. Maging ang salita ng Diyos sinasabi, diba? Sabi sa Galatians 3:20. But the scripture has confirmed or confined, diba? Parang kinonfine tayo under sin. So that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Ulitin ko po. Yung salita ng Diyos, diba? They confined us under sin. Kasi wala po talagang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating. So that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. We are all sinners. We are helpless. Kaya nga, dumating ang Panginoong Jesus John 3:16. By grace and through faith. Nakita niyo po, nung hubad
lumabas tayo, diba? Nung hubad na lumabas sina Eva at Adan, nagulat sila, makasalanan ka sila. Kasi sinasabi ng salita ng Diyos. Pag kumain ka niyan, sinasabi ng salita ng Diyos, ang templo ay katawan. Iwasan mo ang kahalayan. Pero, marami sa atin, nalulung sa kahalayan. Meron bang isa sa atin ang hindi nagkasala? Sige nga, bumato kayo. At ako'y maglilinya dito, sabi ko. Walang ni isa makabato. Kaya, the scripture has confined everyone under sin. Kaya sinasabi ko kanina, ako magiging mabait, masipag, magaling, honor student. Hindi bibilangin ng Panginoon yun sa iyong kaligtasan, sa iyong bago. Ang bibilangin niya, kung meron bang isang Jesus dyan sa puso. Yung dating disconnected mong pagkatao, yan ba ay nakakonekta kay Jesus? Kasi yan lang ang tanging connection. He is the only way. Only way. Diba? Sino gusto dito mag-abroad? Ang way mo para makapag-abroad ka, trabaho ka, aral ka, ilang taon. Kasi alam mo, may buhay dun eh. Pero ito, tingnan niyo, hindi mo kailangang magtrabaho. Hindi mo kailangang magpagod. Mag-overtime. Gawin lahat ng gusto mong gawin sa buhay para makamit lahat ng iyong pangarap. Isa lang ang kailangan mong gawin. You must believe. Tingnan niyo po, ang mga taong nagkasala, ang mga taong may utang, pagka nakasalubong mo, nagpautang ka. Sa umpisa, ay sige, bye. Kalawang linggo, nagkasalubong na naman kayo. Minsan, hindi na siya makatingin. Di ba ganun yung nagiging reaction natin? Hindi na tayo makausap doon sa nagpalas. Nagkasala tayo sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kumain ka, huwag ka kumain ng bunga na to. Kaya sila nahiya, nagtatago na. Ganon din tayo, di ba, nagtatago pag may utang na tayo. Pero ganun kabuti ang Diyos. Di ba? For God so loved the world. Ganun kabuti ang Diyos kahit may utang ka. Kahit ang utang mo ay kabayaran ay kasalanan. Hindi ikaw ang kanyang pinangbayad. Kundi, sino? Ang kanyang sariling bugtong na anak na si Jesus. Kaya, yung ikaw na hubad, dahil sa kasalanan, kakahiya makamilin, lahat na ng kasalanan, di ba? Lahat ng uri, pagsisinungaling, pagnanakaw, pandaraya, lahat, homosexuality, lahat. Nung naniwala ka sa Diyos, yung dating hubad, ang paningin sa iyo ng hindi lang ng mundo, demonyo, yung dating hubad, ang Panginoong Jesus ang nagdamit sa iyo. Sabi niya sa Revelation 19:6-8, nabihisan na siya ng malinis at puting-puting din. Tayo yun. Bakit? Sabi sa Mark 15:20, bago ka pa niya bihisan ng puting-puting lino dahil sa iyong mga nagawang kasalanan, siya na ay unang inubaran. Siya na ay unang nilatigo, dinamitan, tinanggalan ng damit, pinutungan ng hinamak. Siya na ay unang hinamak at ipinako sa Diyos. Diba? Kaya walang nakaabot. Dahil walang nakaabot, ang Diyos ang umabot sa atin. Yan ang pangako ng Diyos. So that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Ngayon, ang tanong sa atin mga kapatid, sa ating paglilingkod ba, are we just satisfied na tinanggap lang natin ang Panginoon Jesus? Kasi kung hindi, gusto ng Panginoon na gugulutan.
Binigyan ka ng pananampalataya. Yan. Binigyan ka ng kalinisan ng Panginoon. Pagbutihan natin ang ating pagsunod sa Kanya. Kasi ayaw ng Panginoon madatnan ka na yung binigay sa iyo, yun pa rin ang ibabalik mo sa. Sino dito ang isang negosyante na binigyan mo ng malaking negosyo ang iyong anak o kaya ang iyong katiwala, pagbalik mo ganun pa din. Naalala niyo po yung talento, yung tatlong binigyan ng talento sa Matthew 25. May tatlong binigyan ng talento. May tatlong regalo na binigay ang Panginoon. Unang-una, ano ang binigay sa atin? Si Jesus. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, mananatili lang ba yan sa iyo? O isi-share mo? Will you share your faith? Or mananatili sa iyo? Will you share your life? Or mananatili sa iyo? Kapag hindi po tayo sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, that's the time we question natin. Ano ba ang ginawa ko sa binigay ng Diyos sa akin? Hindi po cheap ang ginawa ng Diyos. Hindi po cheap ang dugo ng Panginoong Jesus na naging kabayaran sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan ng mga ninununod natin. Kung hindi yan cheap at may value yan sa mata ng Diyos Ama, ngayon, hindi yan cheap, paano mo siya pinapalago? So, diba? How? Kung tinanggap talaga natin ang Panginoon, makikita sa atin, diba? Kasi yan talaga yung nakikita sa atin ng kapatid natin. Diba? Siguro, Christian ka? Mapapagaling ka iba. Talaga ba? Kaya kailangan natin i-work out every day kasi marami pang tao, marami pang pamilya, marami pang buhay, marami pang lugar ang gustong abutin ng Panginoon. At ayaw ng Panginoon na nandito lang tayo, nakapakinig lang tayo, na-enjoy lang natin ang salita ng Panginoon at na-experience lang natin siya. Pero gusto rin ng Panginoon through you. Diba? To know Christ and to make Him through you. Yung territory na binigay sa iyo ng Panginoon palaguin. Kasi yan ay regalo. Na ang buhay natin ay hindi buhay. We are not living by faith. Diba? 2 Corinthians 5:17. We are not living by sight, but we are living by faith. At kung ang faith is may progression, yung tinanggap nating yung pag-ibig, pananampalataya na nagaling sa Panginoon, may progression yan, alam mo na hindi ka na namumuhay sa makalaman. Alam mo, hindi ka na namumuhay sa problema, sa sitwasyon mo, hindi doon nandiyan pa din yan. Pero tandaan natin, we are not a body being, we are spirit being, na kung saan dahil nabalik na ang connection, yung notice na dati na nangyari sa iyo, na wala, na disconnect, naka-connect ka uli, na ang connection mo na ngayon ay hindi na by flesh, kundi by the Spirit na ang connection natin sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang kagaya ng unang binigyan ng Panginoon, binigyan ka ng unang talento, ibinaon mo. Gusto ng Panginoon, yung kagaya ng pagkabigay niya ng 2 talento sa isang alagad niya, sa isang alipin niya, binalik niya ng 4. Kagaya ng isang alagad na pinagkatiwalaan niya ng 5 talento, pagbalik niya, mayroon ng 10. Ano ang sabi sa unang binigyan ng talento? Yung meron sa iyo, kukunin pa niya. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay mag-backslide. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay walang bunga. Gusto ng Panginoon kagaya nito. Ayaw ng Panginoon na ganyan ka lang. Palamuti. Gusto ng Panginoon, kapag ikaw ay dinatnan ng Panginoon, gusto niya pagpitas niya, meron siyang makakain. Diba? Kaya nga sa mga kabataan, naalala ko yung isang segment natin sa DLS. Paano yun? May nagtanong, paano yun, Pastor? Sabi, mahal na mahal talaga niya yung kanyang boyfriend. O kaya, yung naliligaw sa diba, your way. Pupunta ka sa kaibigan mo, sasabi ng kaibigan mo, pag mahal mo,
Ano gagawin mo? Ipaglaban mo. Diba? Ganyan natin mga kaibigan. Pag nalulungkot ka, malungkot din siya. So, yung verse ng puso mo, pag lumapit ka sa, alam mo yun, sa hindi ganong kataas ang pananampalataya sa Panginoon. Talaga, itutulak ka lang din talaga niya sa gusto mong gawin. Pero pag lumapit ka sa magulang mo, sabi ng magulang, yung binibigay ko sa iyo baon, alam mo ba, sapat lang yan. Tapos, ikaw, anak, nagpapaligo ka pa, tanungin mo nga yung boyfriend mong mukhang tuko, kung saan galing yan, di ba? Yung girlfriend mong mukhang octopus. Di ba? Tayong mga magulang na nandito sa mga comment box, alam nyo kung gaano kahirap magkaroon ng anak. Lalo sa di tamang panahon. Marami dito, alam nyo po dito sa aming pag-mission dito sa Lipa. Halos 80% po ng ma-attend dito ay mga hiwalay po sa kanila. Naging asawa o kaya naging kinasama at nagkaroon lang sila ng anak, hindi lang isa, hindi lang dalawa, minsan hindi pa. At sobrang hirap. At sinabi ko sa mga kabataan dito, tingnan niyo po, ang hirap, madali po ba sa mga magulang magpalaki ng mga anak? Hindi po ba hindi? Ngayon, ikaw, sabi natin, panood kasi sa segment natin, ikaw, masyadong yung way mo, nag-aaral ka pa, ayan, di ba? Paano yun? Nay, mahal talaga yun. Malibang magmahal, malibang umibig sa di tamang panahon, di ba? Gugustuhin mo pa rin kasi yun nga, mahal mo eh. Pero ang sagot ko dyan, di ba? Kung hindi ka pahinog, anong tawag sa iyo? Hilaw. Ang isang punong mangga, di ba, puno ng mangga, at hilaw pa ang bunga. Ang kapartner niyan ay, alam mo, di ba, kung ayaw mong ikaw hilaw pa at ang makasama mo sa buhay ay mukhang talamang, huwag ka muna magpapitas. Hayaan mo nang mahinog ka para yung sabi ng Panginoon, taste the goodness, ay makita mo, malasahan. So, yun, di ba? Mag-pause ka muna kasi nakikita mo na sa mga magulang mo, ang hirap pala ng buhay kung walang Jesus, nang walang Diyos, nang walang Diyos na pinaglilingkuran. Kung gusto nating mag-grow sa ating pananampalataya, sa kaligtasang binigay ng Panginoon sa atin, kailangan muna nating mag-grow sa ating mga desisyon. Kung nandyan ka na sa consequence ng desisyon mo kahapon, at mabuti pa rin ang habag ng Diyos, mag-pause ka pa rin sa susunod mong desisyon. Ito ba ay kalooban na ng Diyos? Ano ba ang kalooban na ng Diyos? May regalo ang Diyos sa akin, ayon ng Panginoon. Ito'y tanggapin ko lang ng kaligtasan, okay na ako. At hindi ko maranasan yung talagang sinasabi sabi dito, di ba? Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos sa mga well done. Sabi ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kaunting bagay, papamahalain kita sa marami pang bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sabi sa Matthew 25 verse 23. Diba? Kung gusto mo palang mag-grow, alalahanin mo, you are not just a human being. You are spirit being. You are not dominated by biology, but you are instructed by theology. Ito yung sinasabi na itong binigay sa atin ng Panginoon, sabi sa 2 Timothy 1:7. Hindi ito espiritu ng kahinaan ng Diyos, kundi ito yung espiritu ng kapangyarihan ng pag-ibig at pagtitigil sa sarili. Kailangan muna nating mag-pause. Diba? Mga kabangers, pwede po ba tayong mag-pause at sabihin natin, sabihin natin, ayan, Diyos ay buhay. Diba? Pwede ba tayo mag-pause with Diyos ay buhay? Hindi yung buhay po ang masusunod. Hindi ang Diyos na buhay ang masusunod. Diba? Kailan ka ba huling nagpa-counseling? Yan. Magpa-counseling muna kaya ako, kaya magpa-pray muna kaya ako. Hindi, minsan agad-agad tayong sumasabak, diba, sa hamon ng buhay. Ayaw ng Panginoon na ganun. Gusto ng Panginoon, marunong kang magpakumbaba, sumunod.
At makita mo na pagsunod mo, makikita mo, tama pala ang mga magulang. Tama pala ang mga leader, ang mga pastor na nilagay ng Diyos sa buhay ko. Dapat pala ako ay hindi pa dalos-dalos sa aking desisyon. Dapat ako ay marunong ding mag-post. Di ba? Yan. Kasi tingnan niyo po, no? Kasi ang buhay natin, alam, may value yan. May value yan. Tingnan niyo po. Ang bagay, halimbawa, ito po ay, nakikita niyo po ba? Sige nga po, kung nakikita niyo po ngayong hapon, ano po ang nakikita niyo sa screen? Okay. Ano po ang nakikita niyo sa screen? Yung kagwapuhan ko po ba? Itong hawak kong coin. Magkano po ito? Yan. So kung ikaw ay binigyan ng ganitong halaga ngayon, 5 pesos. 10 years ago, ibinaon mo sa lupa. Binigyan ka ng buhay ng Panginoon, ibinaon mo sa lupa. 10 years ago, wala na itong value. Gusto ng Panginoon, pagbalik niya, hindi lang 5 piso ang babalik sa kanya. Gusto ng Panginoon, dahil ito nagde-depreciate, tama po. From year to year, nagde-depreciate ang ating pera. Ganon din ang ating buhay. Nagde-depreciate yan paunti ng paunti. Hindi mo alam kung kailan ang huli mo hininga. Kailangan natin magmadali. So gusto ng Panginoon, nag-flourish ka. Gusto ng Panginoon, kagaya ka ng puno ng palma. You are flourishing, rooted and grounded. So kung gusto mo pala ganun, edi dapat mag-post ka muna. Kasi yung desisyon natin ngayon, yun ang didikta ng ating bukas ka. Bukas, didikta ng ating bukas. Amen. Kaya yung victory mo ngayon, pagka-encounter mo sa Diyos ngayon, hindi ibig sabihin, yan na yung access mo na may victory ka rin bukas. Next, kailangan ngayon, bukas, araw-araw, hindi mo nilalaro ang buhay. Diba? Tayo may time sa mundo. Sino dito nagtatrabaho, hindi lang 8 hours. Sino dito ang nag-aaral, hindi lang 3 hours. May time tayo sa mundo. So kung may time tayo sa mundo, kinakain niya ang oras natin, lalong higit na magkaroon tayo ng time sa Diyos. Kasi hindi lang kinakain niya hindi kinakain ng Diyos ang oras natin, dinadagdagan niya. Ang gusto ng Panginoon, maging long-term partner tayo. Hindi pag binigyan ka niya ng victory ngayon, tapos na. Lord, salamat ha. Salamat ha. Pag bukas ako may problema, Lord, pahingi nga ulit mo. Ayaw ng Lord na ganun. Gusto ng Panginoon, kapag binigyan ka ng regalo ng buhay, ng kaligtasan, gusto niya bukas, araw-araw, new every morning. New every morning. Ganyan ang Panginoon. Gusto mo ba ang buhay mo ganyan lang? Ayaw mo din naman, di ba? Di kung ayaw mo ng ganyang buhay, di magpakalago ka sa salita ng Panginoon. Magbigay ka ng oras tuwing linggo, magbigay ka ng oras sa Bible study nyo, magbigay ka ng oras sa paglilingkod. Kasi lahat ng ginagawa natin sa makamundong bagay ay may expiry. Pero lahat ng ginagawa natin na mayroong value sa langit, yan po ay may value din sa heaven. Kung alam natin yan, mga kapatid, lagyan natin ng balance ang ating. Bigyan natin ng time yung ating kaligtasan na tinanggap sa Panginoon. Na seryosohin din natin. Na hindi yan pipitsugin, hindi yan 5 piso lang, pwede mo ihulog. Di ba? Sa video okay. Sabihin mo, my way. Hindi. Sabi sa Proverbs 14 verse 12, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Kailangan po nating balansehin. Balansehin yung ating ginagawa sa ating araw-araw. Kaya itong pagtanggap sa Panginoong Jesus, di ba, John 3:16, kailangan po kung tinanggap mo na ang way, I am the way, meron ka ng Jesus.
kailangan mong bumalik. Dahil ang Diyos pa rin, ang Panginoong Jesus pa rin, sa Kanya pa rin, simula, di ba, John 1:1, I am the Word. Babalik pa rin tayo sa katotohanan na bagamat tinanggap na natin ang Panginoong Jesus, meron pa rin tayong kailangan baguhin sa sarili natin. Na hindi lang tayo pupunta dito, attend ng DLS, makikinig, ay may excite kasi pag-pray ako, o kaya matatawa ako sa mga MU, matatawa ako sa mga, alam mo yung mga patotoo na talagang nakakatawa kahapon o kaya nakakalungkot, pero ikaw ay na-inspire lang. Gusto ng Panginoon, yung purpose niya, bakit siya nagkatawang tao, to build and transform lives. Gusto ng Panginoon, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay ganun din ang ma-experience. Papaano? Babalik tayo sa salita dahil ang salita ang nagdidinig sa atin, nagpapatubo sa atin, nagpapalago sa atin. Kasi salita ay Diyos. May excite ka. Hindi ka lang makakapakinig. Gusto mo din maging Christ-like. Hindi ka lang doon titingin, ay may krus. Oh, wow, excited ka, pinapalakpakan mo yung mga nakakapanood ng daily life sharing. Wow, galing naman ng mga patotoo. Gusto rin ng Panginoon, ikaw din ay magbata. Gusto rin ng Panginoon, ikaw rin ay marunong magsakripisyo. Kung paano nagsakripisyo yung mga taong nakakilala kay Kristo. Gusto rin ng Panginoon, maranasan mo yan. Ayaw ng Panginoon, tumanggap ka ng kaligtasan, tapos babalik ka sa iyong lumang buhay. Kaya nga tayo nandito sa daily life sharing, nagtitipod, nagpapatotoo, ano ba yung kalakasang binigay sa akin ng Panginoon, maririnig natin. Ito, tayo'y katiwala lang ng ating. Hindi sa atin yan. Huwag tayo magmayabang. Ito nagawa ko sa mga ministry ko, ito mga nagawa ko. Kung meron man tayong ipagmayabang kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay mo, dahil ang napapaluwalhati ito, ibang siya. Kaya piliin natin ano ang nagpapatuwa, ano ang sinasabi ng katotohanan. Piliin natin ang maglingkod. Kasi ang maglingkod ay lungkot. Kaysa gawin mo ang gusto mo. Na ang kapartner mo sarili, may hangganan. May hangganan. Kaya, ito, sabi sa 1 Corinthians 1:30-31, sa Kanya, nagmumula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo na siyang ginawang karunungan natin sa pamamagitan din niya. Tayo itinuturing matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ipagmalaki niya ang ginawa. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kahit ang ating mga rights, ang ating mga kung ano ang ginawa ng Panginoon, yun ang ating. Kahit gaano tayo kasipag. Alam niyo po, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, sabi ko, Lord, ibibigay ko ang buong lakas ko. Dumating ang mga, nagkaasawa, yung lakas ko, nagpipil pala, bilang kabata, at hindi mo na minsan magagawa yung magagawa mo. Kaya babalik ka talaga. Babalik ka, kukunin ka talaga. At ang maparangalan ay hindi yung lakas mo. Dahil ang lakas na binigay sa atin ng Panginoon, ang buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon, sa Kanya tinanggap. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Babalik ka talaga sa katotohanan. Bagaman nandyan ang ginawang way ng Panginoon, yung katawang tao siya, babalik ka sa katotohanan. Tayo ay hindi pagmamay-ari ng sinuman. Hindi natin pagmamay-ari ang ating sarili. Pagmamay-ari siya. So, bawat choices na gagawin natin, the time na tayo makakilala sa Panginoon, laging check natin. Meron ka bang checklist yan? Check 1, kalaban ba yan ng Diyos? Kung hindi, wait lang. Tanungan ko muna. Kasi, bawat choices natin, may eternal value yan. Ang choices natin sa paglilingkod sa Panginoon, may eternal value yan. Pero ang choices natin sa mundo, may eternal consequences. So, di ka papayag dahil may eternal consequence pala ang pagtalikod ko sa aking paglilingkod, ang pagtalikod ko sa Panginoon na nagbigay sa akin ng kaligtasan, ang lahat ng ginawa tapos ipagmamalaki mo. Marami naman akong ginawa sa Diyos. Marami naman akong ginawa sa Church.
tignan mo pa rin kung ano, napapaluwalhati ng Panginoon. Babalik pa rin tayo. Kasi ang totoong nagtuturo sa atin ay hindi yung experience na nagawa natin na maganda. Ang totoong nagtuturo sa atin kung gaano ka-connected ang spirito natin sa Espiritu Santo. Alam niyo po ba yung binasa natin kanina sa Acts 3? Nung mula nang tumanggap ka sa Panginoon Jesus, ang totoo niyan, meron ka ng banal na Espiritu Santo. Bakit? Sabi ng Panginoong Jesus, ako'y namatay, ako'y muling nabuhay, at ang bumuhay sa akin ay yung Espiritu ng Diyos. At ganun din ang bubuhay sa atin sa lahat ng ating mga problema at hindi niya tayo papabayaan. Nung umakyat ang Panginoong Jesus sa kanang Ama, iniwan niya ang kanyang banal na Espiritu. At yun ang nasa sa atin, ang Holy Spirit. Nga lamang kailangan natin siya. Kaya nung inactivate ang pananampalataya dahil kay Jesus, yung Holy Spirit, yung po na paa ng mga ngalinos, umakad, tumayo. Hindi dahil wala siyang paa, hindi dahil wala kang Holy Spirit, kailangan mo lang kumonect sa Holy Spirit. I-activate. Para tayo ay lumago. Kagaya ng dalawang alipin doon sa Matthew 25. Pagkabigay sa kanila ng talento nila, sila ay kaagad madali at ikinalakal ang kanilang mga gintong na dako. Diba yung isa hindi siya nagmadali. Nagpa-petiks-petiks siya. So sa atin, kung tayo ay nagpapakasipag sa mundo para sa sarili lang natin, mas lalo tayong, kung kaya nating magpakasipag sa mundo, mas lalo tayong magpakasipag ngayon may Kristo na tayo. Kasi maraming gustong abutin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Amen po. Kaya, huwag tayong papetiks-petiks, di ba? Huwag tayong sinasabi nga niyo ng Tamaguchi. Kailangan na talaga natin mag-involve, mag-participate for what God is building in our midst. Lalo sa ating mga simbahan, sa ating mga pastor. Kailangan ng mga pastor natin, ng mga kamay natin. At sila man din, kailangan natin para sa ating Panginoon. Diba? We give value to one another. Amen? Kaya, naalala niyo yung isang kinuwento ko kanina, mag-pause ka muna. Pag ayaw niya talaga, ayaw niya maglingkod, gusto niya muna sa boyfriend niya mukhang tuko, girlfriend niya mukhang octopus, at mukhang alamang, ayan, di ba nabigbigan? Di ba? Hayaan natin sa bunga ang salita. Kasi kagaya ng sa talento na binigay ng isang master, sa bunga nakita ang kanyang tinanim sa bunga. Huwag lang tayong hihintong magtanim. Amen. Sa bunga natin makikita na ang Diyos hindi siya namili kung gaano kalaki, kaliit ang kasalanan natin. Nanatili siyang nagtanim. Buhay ko, itinanim ko sa grave, pero hindi namatay. Nabuhay na natin. At kung paano nabuhay na naguli, kung paano ko na-conquer ang world, ikaw na tumanggap sa akin, sabi ng Panginoon. We can overcome the world, lahat ng temptation. Diba? 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumaan sa lahat ng di dinanas ng ibang tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako na di kanya bibigyan ng pagsubok ng higit sa inyong pagkain. Bagkus, pag dumating iyon, sabi ng Panginoon, bibigyan niya ng kaparaan para mapagtagumpayan. Bibigyan kanya ng lakas para palagpasan. Kaya, bilang mga tumanggap sa Panginoon, tumanggap ka nga ba? Yan. Yes, tumanggap ako sa Panginoon. Darating tayo dito sa ating puso na nahipok talaga ng napihit talaga ng Panginoon. Na, Lord, tama na yung game. Tama na yung laro. Wala na ako dun sa moment ng buhay.
We need to be mature para yung mga nais abutin ng Panginoon, nais i-share yung faith natin, di ba? We need to deeply understand yung ating buhay ay hindi laro. Na alam natin sa salita ng Panginoon sa Santiago 4:14, ang buhay ninyo ay parang usok lamang na sandaling lintaw at agad nawawala. Kung alam mo, ang buhay mo ay parang usok at sandaling nawawala, kailangan everyday nagkakaroon ng nag-ano yan nagiging hindi siya nagde-depreciate dapat ang buhay mo. Kundi ang buhay natin everyday dahil minsan lang yan, kailangan maintindihan natin, we need to grow. We need to understand paano mag-grow sa buhay. At una, tingnan natin ano ba yung mga habit natin na mukhang ang buhay natin ay ginagawa na natin. Tanggalin talaga natin. Matatanggal lang natin yan kapag talagang yung ating puso solid talaga kay Jesus. Solid talaga to be Christ-like. Hindi ka na doon sa self-driven, hindi ka na sa purposely driven with sacrifice. Na bagaman mahirap pumunta minsan sa simbahan, malayo, gagastos ka, bagaman mayroong expense ka na ilalabas para makaluluwa, hindi ka doon nakatingin. Hindi ka nakatingin doon sa benefit na makukuha. Kundi nakatingin ka doon sa purpose driven ng Panginoon na God, di ba, sent His beloved Son, di ba, to talagang mabalik tayo, mabuild, to transform, ma-realign yung ating disenyo kung paano gusto ng Diyos magamit. Hindi ka na doon yung makomfort mo lang yung sarili mo. Kasi gusto ng Panginoon yung conquer kingdoms. Hindi ka lang yung makomfort yung sarili mo ng flesh, but conquer every evil na nandito. So sa lahat ng ministry na pinakabilangan ng lahat, gusto ng Panginoon, kagaya ng Panginoon Jesus, hindi lang niya conquer yung city, hindi lang conquer the nation, but he overcome the world. So sa lahat ng aspeto ng buhay natin, when we keep on doing what is good in the eyes of our Almighty Jesus, then that's the time talagang makikita mo, God is keep you growing. Pagbalik mo sa Kanya, hindi ka lang may dalang dalawa. Meron kang 5 akay. Diba? Yan, ganyan. So sabi dito, sabi Romans 8:37. Yan, amen. Masaya talagang maging. Sabi ni Ate Rose. No, in all these things, we are more than conquerors. Ganyan. Sabihin mo, we are more than conquerors. Sabi sa Romans 8:37. Through Him. Yan. Pamamagitan ni Jesus. Who loves us. Ano pa? Proverbs 19:21-23. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose. Amen. What a person desires is unfailing love. Better to be poor than a liar. The fear of the Lord leads to life. Yan. Yan ang mga bagong buhay na nagkakaroon ka na ng takot sa Diyos. Nagkakaroon ka na ng talagang conviction na hindi ka na namumuhay doon sa belief. Kasi di ba, ang belief, di ba, papatayin ka niyan. Sa iyong belief, diyan ako mamamatay. Diyan ako pinanganak, diyan ako mamamatay. Pero dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesus, merong Holy Spirit na nagpo-convict sa iyo every day, sinasabi ito sa Diyos. Hindi ka niyan papatayin sa iyong belief, kundi papatayin ka niya sa sarili mo para mabuhay ka sa Kanya. That's why you can conquer. Yung pagmamahal na hindi mo kayang ibigay sa tao dati, dahil puno-puno ka ng pagmamahal ni Kristo, nag-umapaw yan, hindi mo malaman, sumasabog yan, lahat na gusto mong maakay, kahit galit sa iyo, gusto mo pa rin yakapin, dahil puno-puno ka ng pagmamahal ni Kristo, dahil hindi ka na mawalay na meron pagmamahal ni Kristo na nasa iyo, hindi ka na mapakali, hindi ka makatulog hanggat hindi mo siya may panalangin, hindi ka makatulog hanggat hindi mo siya mahipo at may panalangin, ikaw ay pinapagaling ng Diyos. Ito yung aral kung bakit tayo nandito sa daily life. Araw-araw, merong buhay na nagmamahal.
True growth is in the obedience in the eyes. Yan yun talaga. Pagsunod mo, dahil may Kristo ka, madali mong masusunod ang kanya. I am the way, tinanggap mo Diyos. I am the truth, yung katotohanan, nire-reach ka ng Diyos. I am the light. Meron doon. Meron kang talent, hindi naman magamit. Meron kang ang buhay, walang kabuhay. Pero, pag tinanggap mo ang daan, lalakad ka lang doon, no? Habang lumalakad ka doon sa papunta ng buhay, lumalakad ka sa daan, at ang katotohanan naririnig mo dahil lagi mo kasama ang mga Espiritu Santo. Tinutulungan kanyang manalangin, tinutulungan kanya sa kanyang salita, kinukonvict kanya, ini-expose niya lahat ng kailangan mong isuko, lahat ng latak, lahat ng kalawang sa pagkatao mo, ini-expose niya. Para anong gagawin mo? Lord, ito pa ang mga kailangan kong gawin. Lord, patawarin mo. Lord, napagtagumpayan mo. Hindi ka babalik sa kamatayan dahil kasama mo ang Diyos. Lumalakad ka sa katotohanan, lumalakad ka sa katuwiran, makikita mo may buhay. I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. Napagtagumpayan ng Jesus ang kasalanan. Kaya nga, ang kaligtasan, salvation, is a gift. Pero yung new life, ito, yung transformation na ito, may participation. Hindi po kaagad, pag tinanggap mo ang salvation, kaagad-agad, meron ka ng, alam mo, mababago na ang buong pagkatao. Every day is a new day. Magandang balita, kapatid. Hindi ka nag-iisa. Merong pressure sa mundo. Minsan, merong pressure sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo. At pag di mo iniwan yung assignment mo sa Lord, bagaman may pressure sa paligid mo, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan. Ephesians 1:13. In Him you also have heard the word of truth, the gospel of your salvation, and have believed in Him. We're sealed. Meron ka ng tatak with the promise by the Holy Spirit. Yan yung strength. You are unstoppable warrior. You are not warrior. You are prayer warrior. You're unstoppable. I can do all things through Christ who strengthens me. Bakit? Meron kang tatak, meron kang selyo, na ang tatak na yun, sinasabi dito, this is a private mark na ikaw at ang Panginoon Jesus. Meron ka banal na spirit sa amin. Kaya, anumang pressure sa mundo, dahil nagbubukal yan sa iyo. Yan. Kahit anong dumi ng meron sa paligid, whatever is pure, di ba? Pure pa rin sa'yo. Amen? Kaya, napagtagumpayan na ng Panginoon Jesus lahat yan, kapatid. Ganun din sa buhay ko, napagtagumpayan. At araw-araw, pinagtatagumpayan niya ng Panginoon. Kailangan ko lang mag-participate. Sumunod. Magsisi. Kasi, sabi dito, di ba? Ang kasalanan, nandyan pa din yan. Ang kaaway, nandyan pa din yan. Di ba? Mas ano pa nga yung kaaway eh. Magbantay. Mas mahigpit magbantay. Pag nakita niyang may butas, mahina itong anak ng Diyos. Matira ko nga dito sa kabila. Bigyan ko kaya ng temptation. Sabi dito, di ba? Sabi ng Panginoon, pero kapag lagi mong sinusuko lahat yan sa Panginoon, I will forgive their iniquity. Jeremiah 31:2. Their sin I will remember. Hebrews 8:12 and 10:17. Their sins and lawless deeds I will remember no more. Kaya, kapatid, kung meron pa tayong hindi pinagsisisihan,
sa ating paglilingkod, sa ating ginagawa. Tapat naman ng Diyos. Isuko mo yan sa Diyos. Tandaan natin, sabi sa Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but the righteousness and peace and joy of the Holy Spirit. Amen. Kaya, now, kailan ka? Papaano? Papaano mo tatanggapin yung Holy Spirit? Tigil na natin kung anumang in-expose na kasalanan ng Holy Spirit sa atin. Alam mong mali, diba? Nakikipag-boyfriend ka, ginagawa ang mga bagay na hindi paggawain ng isang mag-asawa, kinukundi ka ng Holy Spirit, diba? Sabihin mo, Lord, I can do all things, kakayanin kasi ng Spirit mo. Titigilan ko yun. Hindi na ako under na ako ng grace, because your grace is sufficient, and I can do things with Christ na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Yun yung attitude na meron ka ng gawin. Kasi may pinapagawa sa iyo ang Diyos. Diba? Sabi sa Philippians 4:9, whatever you have heard, whatever have you received and heard from me or seen in me, put it into practice. Kadami ng salita dito. Kailangan natin i-take note, and then at the same time, i-practice ka agad natin. And sabi ng salita ng Panginoon, and the God of peace will be with you. At hindi mo siya papamamayain. Mamaya na ako, tapos na ako sa mga alalahanin ko. Hindi ko natatapos talaga yun. Kailangan mong gawin yan. Now is the time of God's salvation, God's favor. Now is the day of salvation. Yan, sabi sa 2 Corinthians 6:1. For he says, in the time of my favor, I have heard you, and in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. We put no stumbling block in anyone's path so that our ministry will not be restricted. Amen. Now is the time. Kaya, pag sinabi talaga ng Panginoon ito, lumakad ka sa katotohanan, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, and may access ka na sa Diyos. This is a person is a new creation. The old things passed away. Behold, new things have come. Yan po ang kabutihan ng salvation to. Yung araw ng buhay natin ay araw-araw. May selyo ka na. You put into practice whatever you have learned, whatever you have received, whatever you have heard. Meron kang kapayapaan. Lahat ng mukhang imposible, lahat ng galit mo, katigaasan ng loob mo, 30 years ago, papalitan ng Panginoon yan ng bago. Papalitan ng bago. Na dati, akala mo, kaya mo, masyado kang dependent sa kakayanan mo, papalitan na yan ng Panginoon ng bago. Kasi napakinggan, narinig mo, natutunan mo sa banal na spirito, kinukumbik mo. Anak, kailangan mo ako. Na dati hindi ka makapagsalita, yung confidence mo ngayon, nasa pananampalataya mo na sa Panginoon. Na dati punong-puno ka ng depression, wala kang pag-asa, lahat ng yan ng sinuko mo sa Panginoong Jesus, ilukuban ka ng banal na spirito, wala na yung dati. Therefore, if anyone is in Christ, this person is the new. Na dati, ikaw ay dito sa sarili mo, ikaw ay binigyan ng bago. Binuo ka, na-transform. At magugulat sila, bakit parang hindi na yan yung nakikita ko dating Mark. Diba? Ang nakikita na nila, yung Kristo. Bakit? Kasi sa loob yan, mapalabas. I can do all things through Christ who strengthens. Amen. Salvation to magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po manalangin. Salamat, Panginoon, sa hapon. Binigyan mo kami ng panahon para pagnilayan ng salita. Sino mang naligaw, Panginoon, alam ko, Panginoon,
patuloy mo siyang hinahanap. Kung meron man dito na nakapakinig sa oras na ito or nagre-replay, sa tingin mo, Lord, ano ba ang gagawin ko sa buhay ko? Ano ba ang purpose ko? Ano ba ang kailangan kong gawin para mag-grow? Lord, katagpuin mo pa. Higit ikaw, Panginoong Jesus, ang nakakaalam. Higit ikaw, Panginoong Jesus, bakit mo binigay ang iyong sariling bugtong na ang iyong buhay mismo, Panginoon. Bakit mo ito pinagkaloob sa amin? Higit ikaw nakakaalam ito sapagkat alam mo ang aming pangangailangan. Katagpuin mo ang anak mo na ito, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng ikaw niyang pangangailangan. Ma-encounter mo siya, Panginoon, personally, Panginoon. Upang, Panginoon, magamit mo pa siya, Panginoon. Mightily, Panginoon, not by might, but by the power of the Holy Spirit, Panginoon. Salamat sa mga paabangers namin dito, sa lahat na nandito, sa lahat ng buhay na nandito, na patuloy na nagko-comment, nag-share, hindi lang nakapag-comment, Panginoon. Pagpalain mo pa rin sila, Panginoon. Salamat sa ministry na pinagkatiwala mo. Salamat itinataas ko ang programang ito, Daily Life Sharing TV, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Salamat sa patuloy na pagpo-provide mo. Salamat sa mga patuloy na nagbibigay, support sa programang ito, Panginoon. Gawang magsukli, Panginoon, higit pa sa kayang isukli ng tao, Panginoon, galing sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat sa buhay na patuloy na naabot platform na ito sa ere, Panginoon Lord. Salamat, Panginoon Lord. Give us more strength, more power, Panginoon, to advance your kingdom here on earth as it is in heaven. Salamat sa mga bumubuo dito sa likod ng programang ito, Panginoon. Empower them, Panginoon, ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Keep them grow, Panginoon, new creatives, Panginoon, sa lahat, Panginoon, sa lahat ng area, sa lahat ng aspeto, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga churches, Panginoon, na patuloy na inihahanda mo para sa araw na bukas. Salamat sa aming mga pastor, salamat sa aming mga leaders, Panginoon, sa aming mga kamanggagawa. Salamat sa mga bagong buhay na may invite, Panginoon. Salamat, Panginoon. We are called, Panginoon, to make disciples of every nation. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ito ang aming great commission, Panginoon. Kaya patuloy kami, Panginoon, magpapalakas sa gawain mo, magpapatatag, Panginoon. Patuloy kami mag-endure, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa bagong buhay na patuloy mong pinapadala sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po everyone, mga kabangers. Ayan, muli, abangan po natin ang ating daily life sharing sa Lunes, alas 2 po ng hapon. Ayan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye and be blessed.